Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Isang araw pagkatapos nating ipagdiwang ang kapistahan ng pagtatampok sa krus ni Jesus. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Mariang Nagdadalamhati. Magkaugnay ang kapistahang ito. Magkaugnay sapagkat sa pagtatampok sa banal na krus, ang nais bigyang diin sa atin ay ang katotohanan na kung magiging tapat tayo sa kalooban ng Diyos bilang mga lingkod at bilang Kanyang mga tagasunod, tayo ay magkakamit din ng tagumpay. Bagamat krus, sakit, hirap, pag-uusig, pagtuligsa, pagsubok, ang parabang kahulugan nito para sa ating buhay. Ang sino mang maging tapat hanggang sa huli, ang siyang gagantimpalaan. Kaya nga itinampok ang banal na krus, itinaas, itinanghal ang banal na krus upang sino mang manalig kay Kristo na nakapako sa krus na ito ang siyang maliligtas. At sa mga sakripisyo, sa mga pag-uusig, sa mga hirap at sakit na dinanas ng ating Panginoong Jesus, sino ba yung kanyang naging number 1 na tagasunod? Sino ba yung hanggang sa huli, maging sa paanan ng krus, ay naririyan at hindi siya iniwanan? Di ba ang kanyang inang si Maria? Halos sa 12 alagad, isa lang ang matatagpuan sa paanan ng krus. Pero sa lahat ng pinagdaanan na ito ng ating Panginoon, simula sa pagdadala sa Kanya sa sinapupunan hanggang sa paghahatid sa Kanya sa libingan, si Mariang kanyang ina ay palaging nandoroon. Kaya nga napakagandang iugnay ang ating pagninilay para sa kapistahang ito sa narinig nating unang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Sinasabi dito, natutuhan ni Jesus ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Ipinapakilala sa atin ang ating Panginoon bilang isang anak na masunurin sa Ama. Lahat ng kanyang sinasabi at ipinapahayag, lahat ng kanyang ginagawa ay bilang pagsunod sa kalooban ng Ama, hanggang sa pagtitiis, pagsasakripisyo, pagpapasan ng krus, at pagkapako sa krus. Lahat ito tiniis ni Jesus bilang pagsunod sa kalooban ng Ama. At dahil dito, sinasabi sa unang pagbasa, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At ang isang tao na halos nakaunawa sa kahulugan na yan ay walang iba kung hindi si Maria. Katulad ng sinabi sa propesiya ni Simeon nung ihandog ang sanggol na si Jesus sa templo, di ba malinaw na sinabi ni Simeon kay Maria, tandaan mo, ang puso mo ay para na ring tinarakan ng balaraw. Hindi magiging madali para sa iyo ang pagiging ina ng batang Jesus na ito. Magdaranas ka ng maraming pagsasakripisyo, maraming pagtitiis, maraming pagdurusa. Pero sa bandang huli, kung ikay magiging tapat, ikay
pagpapalain, ika'y gagantimpalaan ng Diyos. Para kay Maria, totoong-totoo yung sinasabi sa sulat sa mga Hebreo. Natutuhan ko ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Kung tatanungin natin ang ating mga sarili ngayon, ito rin ba ang sinasabi natin bilang mga nagsisikap sumunod at maglingkod sa Diyos? Talaga bang niyayakap natin ang pagtitiis? Talaga bang niyayakap natin ang mga sakripisyo, ang mga pag-uusig, ang mga krus na binibigay ng Diyos sa atin? Katulad ni Maria, nawa matutuhan natin ang tunay na kahulugan ng pagsunod kay Jesus sa pamamagitan ng pagtitiis, ng pagsasakripisyo, ng pagpapasan sa ating mga sariling krus. Sinasabi sa Ebanghelyo, bukod kay Maria, sa paanan ng krus ni Jesus, ang naririyan din ay ang kanyang alagad, si Juan, ang sinasabing alagad na mahal ni Jesus. Habang ang 11 alagad ay wala doon. Pwede palang mangyari na kahit alagad, kahit lingkod, sa pagdurusa, sa pagtitiis, hindi mo aasahan. Talaga palang totoo na may mga alagad na kasama mo lang kapag masaya, kasama mo lang pagkainan, kasama mo lang pag walang problema. Totoo pala yon sa karanasan ng ating Panginoon. Sa kanyang paghihirap, pagsasakripisyo, at sa kanyang pagkapako sa krus, ang kanyang mga alagad na kasakasama niya noon halos nawala, maliban sa isa. Kaya dito sa eksena, sa paanan ng krus ni Jesus, ang malinaw na sinasabi ng Ebanghelyo, ang nandoroong kasama niya ay si Maria na kanyang ina at si Juan ang kanyang minamahal na alagad. Kaya sa mga pagkakataon katulad ng ganitong eksena, sakripisyo, paghihirap, pagdurusa, katulad ni Juan, nandoroon din ba tayo sa eksena? O baka naman, hindi kasama sa bokabularyo natin ang magsakripisyo, ang maghirap, ang magtiis. Kaya hingin natin sa Diyos ang biyaya na nawa katulad ni Jesus, katulad ni Maria, matutuhan din natin ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Amen.